there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I
Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Hapon mga kanutrisyon, ako po si Mila Federizo, ang Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council NCR. At ako ang inyong makakasama dito sa ating Nutri-serye, Usapang Nutrisyon at Iba pa. Ang Nutri-serye ay handog ng National Nutrition Council NCR para magbigay sa inyo ng tamang impormasyon tungkol sa nutrisyon. Bawat episode ay nakafocus tayo sa mga napapanahong nutrition issues tulad ng healthy diet at proper exercise, lalo na ngayong pandemic, mga nutrition programs na ating local government units at marami pang iba. Comment down below sa ating comment section kung meron po kayong gustong topic or issue na gusto niyong mapag-usapan dito sa ating Nutri-serye. Inaasahan din namin na madami ang maaabot ng talakayang ito at ito ay ating magagawa sa tulong ninyo kung inyo pong isi-share ang ating live video. Abangan rin po ninyo ang question for the day after ng episode natin para sa chance na manalo ng 100 peso load. O diba, natuto na kayo, nanalo pa? Kaya halina at tumutok sa ating episode ngayong hapon. Alam niyo ba kung ano ang sineselebrate natin ngayong November? Kung ang July ay Nutrition Month at ang August ay National Breastfeeding Awareness Month, ang November naman ay itinalaga bilang National Children's Month by the virtue of Republic Act 10661. Simula nang dumating ang COVID-19 pandemic noong 2020, ay binago nito ang ating pamumuhay hanggang sa kasalukuyan. Nagkaroon ng lockdown at marami ang nagutom at nawala ng trabaho. Nagsara ang mga paaralan at nag-shift sa online learning ang pagtuturo sa ating mga kabataan. Naging work from home ang setup sa ibang trabaho at matagal ang panahon na hindi nakakalabas ang ating mga kabataan. Ang mga pangyayaring ito ay lubos na nakakaapekto sa mga karapatan ng mga bata na mabuhay, umunlad, maproteksyonan at makalahok ng ligtas at ganap. Ang taong 2021 ay nagdulot ng mas malaking hamon at patuloy na nagpapaalala sa mga issues na humahadlang sa pagsasakatuparan ng mga karapatan ng mga bata. Kaya for this year, ang tema ng ating National Children's Month celebration ay nakafocus sa pagtataguyod ng mga karapatan ng mga bata in the new normal. New normal na walang iwanan, karapatan ng bawat bata ating tutukan. We hope that this webinar will help us realize our part in upholding the rights of the children, the right to survival and development, participation, and protection. Pwede rin po kayo mag-iwan ng inyong questions sa chat box at ito ay ating sasagutin. Sino-sino nga ba ang maituturing na bata? Paano ba natin may ensure ang kanilang proper growth and development lalo na ngayong tayo ay nasa pandemya? Ano ba ang mga responsibilities ng mga magulang sa kanilang mga anak? Pwede na bang magpabakuna kontra COVID-19 ng mga kabataan? Dahil dito, kami ay nag-invite ng mga experts para masagot ang mga katanungang ito. Umpisahan natin ang ating talakayan by inviting our speaker. Siya po ay isang pediatrician and breastfeeding clinician at Nurtury Breastfeeding Network and Centre Medical International or CMI. She has helped and is currently helping a lot of mothers succeed in breastfeeding. Welcome po, Dr. Joanne Datanghel Gallardo. Magandang araw po, Dr. Joanne, and thank you very much for joining us in today's episode. Magandang hapon po mga kanutrisyon at sa lahat ng mga nanonood ngayong hapon na ito. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. It's our pleasure po, Dr. Joanne. I'm sure ay excited na po ang ating viewers na matuto kaya umpisahan na natin, Dr. Joanne, ang ating kwentuhan. Sige po, fire on. Okay, unang tanong po, Dr. Joanne, dahil sineselebrate po natin ang buwan ng mga bata or National Children's Month ngayong November, ano po ba ang definition natin ng bata?
Hanggang anong edad po ba maituturing na bata ang isang bata? Opo, ang bata po, according sa World Health Organization at even sa United Nations ay kahit sino po na nagkakaedad mula 0 hanggang 18 taong gulang po. Sa iba pong mga ospital, tinatanggap pa rin po nila basta po hindi po aabot pa ng 19 years old. May mga iba pong gano'n na institusyon, yung mga iba po ay hanggang 18 years old lamang po. All of them po are considered children. Ayun. So, 'pag pala 18 years old pababa, yun po yung maituturing natin na mga bata. Bata. Opo. Ayan. Okay. So, punta na po ako sa second question ko, Doc Joanne. Opo. Isa po sa karapatan ng mga bata ang right to survival. Kasama po dito yung paniniguro na nabibigyan ng mga bata ng mga basic services gaya ng proper nutrition, shelter, adequate living standard, and access to medical services. Pwede po ba nating isa-isahin mula po sa pagbubuntis ni mommy hanggang sa pagsilang kay baby at habang siya po ay lumalaki, ano-ano po ba yung mga dapat na health and nutrition services na kailangan po maibigay sa isang bata para po masiguro na maayos po ang kanyang growth and development? Okay po, maganda pong katanungan 'yan, and I believe po, itong mga serbisyong ito ay nag-e-exist naman po 'no, sa ating mga local government units, and even lalo na may mga centers po tayo. Siguro, i-emphasize na lang po natin yung mga importante, especially para po sa mga babae, na nasa reproductive age. Hindi lamang po siguro sa pagbubuntis 'no, kasi ang ating, mga LGUs tumutulong din po unang-una sa contraception, 'di ba po, part po 'yun ng pagbibigay ng importansya sa mga bata na isisilang. Natutulungan din po natin, tuturuan po natin yung mga gustong magkaroon ng pamilya, if they want a service of contraception like po yung mga IUD insertion na po, yung mga pills, sana po iyon po ay maging always available para po sa ating mga kababaihan na nagnanais po ng ganito. At ultimo po, sana sa lalaki nag-uumpisa na po ito, no? Yung contraception. Sa kalalakihan, ang vasectomy. It is a rather simple procedure and almost painless as compared naman sa mga kababaihan na tubal ligation, no? So sana po ito po ay magsimula na talagang maging acceptable sa ating mga pamilyang Pilipino. And that's the first, yung contraception. The second po, no, kapag po actually dapat po bago pa lamang po magbuntis ay natutulungan na po ang health ng mga kababaihan, lalo na with regards with the iron supplementation and the folic acid supplementation. Kasi po ang folic acid sana po ay nasisimulan na pong ibigay even 3 months before even being pregnant, para po ma-sure po natin, dahil alam naman po natin na ang folic acid supplementation kapag kulang po iyan, no, sa mga nagbubuntis ay nagkakaroon nga po ng mga midline defects katulad ng mga bingot, no, yung mga cleft po, no, at mga iba pang midline defects po sa likod, yung mga nagkakaroon ng spina bifida. Yun po ang naiiwasan ng folic acid supplementation. And of course, iron supplementation po para po sa mga buntis, and hopefully kahit po bago pa man po magbuntis ay masuportahan na po yung mga kababaihan, dahil po ito ay sa anemia naman po, no, iniiwasan po nito na magkulang po ang pulang dugo ng mga kababaihan na nadadala po ito hanggang sa kanilang ipanganak ang kanilang mga baby. Kadalasan po kapag sobrang anemic po ang nanay ay nagiging anemic din po ang baby pagkapanganak. Kaya importante din po na maumpisahan po 'yon bago pa po magbuntis ang nanay, or lalong-lalo na kapag buntis. Aside from that po, so pagbuntis na, ito na po tayo. Halimbawa, buntis na po si mother, as early as their knowledge that they are pregnant, maganda po na meron tayong education, information dissemination tungkol sa pagbubuntis, tungkol sa nutrition habang nagbubuntis po. Simulan na rin po natin silang turuan tungkol sa proper
breastfeeding para handang-handa na po sila, no? And hindi lamang po sana yung mga buntis ang nabibigyan natin ng ganong mga education, but also the daddies to be and even their family members. Kasi po napansin ko po na sa isang pamilya, halos lahat naman po ng nanay gusto nilang magpasuso eh. 'Di ba po? Umpisang-umpisa pa lang. Pero kadalasan po yung mga kasama nila sa loob ng pamilya, ang minsan po ay kumukontra, ang nagbibigay ng, "Oh, may gatas ka ba talaga? Oh, ang kinakain mo ay mga chichirya lang. Ibig sabihin walang nutrisyon ng gatas mo." So ganun po. So maganda po as early as pregnancy ay matuturuan din po yung mga other members of the family. So that's as far po as sa pagbubuntis. Of course, prenatal check-ups po. So, paano na po kaya ba sa mga LGUs ang ginagawa nila lalo na po ngayong pandemic? Actually, hindi ko po alam kung paano po ba nag-online po ba sila or hindi. Pero very important po ang prenatal visits. Ang alam ko nga po sa LGU dapat at least makaapat, no? Makaapat po na prenatal visits po sa mga ina. Doon lamang po sana na para masiguro natin na magiging safe po ang pagbubuntis ng ina at magiging safe din po ang pagkakapanganak. Okay po, so ilan pa lang po yun. Saan na po tayo? Papunta na po tayo sa ano po. So, pag halimbawa po naka-late trimester na po, syempre sana po may education din kung paano yung proper na way na yung pag-ire, yung magpa-practice na po sila ng pag-iire, no? So doon po dumadating yung mga nagtuturo na kung paano yung tamang paghinga, ano yung mga dapat dalhin kasi po pag unang pagbubuntis, ospital po ang kailangan po, no? Ang suggestion or sa lying in kapag lagpas na po sa unang beses, no, ng mga anak, ano po yung mga kailangang i-prepare na sana po may education din po ang family. Kasama po din kasi doon siguro yung pinansyal na sasabihin nila, maghanda kayo ng ganito kasi kadalasan po, no, lalo na sa mga grassroots level po, no, yung mga tatay, pag manganganak na lang po yung asawa nila, saka po sila kakatok sa kapitbahay para mangutang. Kasi wala pong pambayad daw pampanganak ng kanilang asawa. So, ganun po. So, kasama po sana sa education habang nagbubuntis po yung mga pinansyal na kailangan nilang i-prepare, no? So, parang hindi lamang po natin parang ini-spoon feed yung pangangailangan ng ating mga kababayan, pero bibigyan po natin sila ng kapasidad to decide for themselves. Ilang anak po ba ang kaya ko ng finances ko? Ganun po. So, dumating na po tayo sa halimbawa po, manganganak na po si mommy. So, meron naman po tayong mga, lalo na po sa Metro Manila, meron po tayong mga centers po, no? Para centers of excellence sa panganganak, like yung labor hospital po natin, sa Quirino, no? Yung mga iba po nating mga mga government hospitals na nagbibigay po sila ng subsidized services para po sa ating mga kababayan sa kanilang panganganak at karapatan din po nila yun na maibigay ang serbisyo na kagaya ng serbisyo ng mga ospital natin na binibigay sa mga nakakapagbayad, sa mga mayayaman. It should be the same. It is their right, no? So, ayun po. So, yung pong nai-discuss ko last time, no? Sana po yung mga parents, yung mga mothers and fathers, masabihan po sila kung ano yung karapatan nila sa nai-discuss sa kanilang OB or sa magpapaanak sa kanila na gustuhin po nila ang unang yakap. Yun po. Very important po ang unang yakap. Hindi lamang po sa nanay para po maiwasan talaga yung grabeng pag-bleed ng nanay habang nanganganak. Pero po, more so po para sa bata. Para po maiwasan ang impeksyon, no? Na nakukuha pagkalabas ng baby, maiwasan ang pagginaw, no? Kasi po ang unang step po ng unang yakap ay tutuyuin si baby
no? Unang-unang step po 'yon. Kailangan po kasi paglabas po kasi basa siya, 'di ba po? Galing po sa sinapupunan ng mommy, basa po siya. So kailangan po siyang punasan. And afterwards po, no, skin to skin po kaagad. Ayan, warm pa rin po yung importante doon. Bukod po kasi sa init ng balat ng mommy, no? Pagkakuha, pinunasan, tas nilagay sa dibdib ni mommy, ay bukod po sa init, nararamdaman po ng baby yung tibok ng puso ni mommy. So, nare-relax din po yung tibok ng puso ni baby. And also yung paghinga, no? Nare-regulate din po yon. At naaamoy niya po kaagad si mommy. So, para pong kahit entirely different environment po yung ini-introduce ng buong mundo sa baby paglabas, pero pagdating po sa dibdib ng kanyang ina, it's a familiar place. Is a familiar surrounding. Kaya po importante po ang skin to skin. Hindi po skin to skin na matatawag yung pisngi ni baby, nilagay sa pisngi ni mommy, tas nagpicture. So, maganda po sana yung totoong skin to skin po. At kung kaya naman po, hindi naman po hilo si mommy or stable naman po si mommy at si baby, sana habang nandun siya kahit nasa operating room or sa delivery room, hawak-hawak pa rin niya po si baby. So habang hawak niya po si baby, yung pangatlong step naman po ay yung pagputol ng pusod, yung akmang panahon lamang po. So, ano po ba yung akmang panahon ng pagputol ng pusod? Aantayin po natin na tumigil yung pulsations, no? Doon po sa pusod ni baby. Ibig sabihin lang po kasi noon kapag tumigil na po yung pulsations is nakabalik na po o nakarating na po yung mga blood papunta sa baby, yung kailangan, at saka yung blood papunta sa mommy. Saka pa lang po safe na maputol po yung cord. Kapag po very advanced po kasi, maaring magka-anemia. Either si baby or si mommy. Ganun po. At yung panghuli po natin is, yun nga po, early initiation of breastfeeding. So, maaga pong pagpapakilala ng pagpapasuso sa nanay at sa bata. So, para silang nag-i-introduce na to each other. No, so hahayaan po natin sa ganyan pong panahon. Minsan yun po yung mga nakikita niyong video na gumagapang si baby papunta po dun sa areola ni mommy kasi po it's their nature to find their source of nutrients and food and warmth. So yun po, no, early initiation of breastfeeding, and of course the non-separation. The non-separation, ibig sabihin hindi na, kung stable naman po ay hindi na po maiwawalay si baby kay mommy hanggat kaya naman po at stable naman po. So, very important po yung unang yakap na hopefully, ito pong service na to ay hindi lamang po sa mga hospitals, no, ng mga mayayaman, but also be done everywhere. It should be the standard, it should be the norm. Ito pong unang yakap ay pinasinayaan ni na Dr. Ramian na naging guest niyo po, no? At ng kanyang mga kasamahan nang galing po sa Pilipinas ito at nakilala worldwide. So, sana po yung pinanggalingan, yung pong mismong nation na nagpakilala nito ay maging practice po natin ito nationwide. Even to the grassroots level po ay maganap po ito. So, yun po. Ang haba po ng sinabi ko na, pero nandun pa lang po tayo sa pagkapanganak. Ano po, no? So, very important po after po manganak ni mommy, no, meron po sana kung habang nasa ospital or kung saan man po siya nanganak, ay meron po sanang tulong na marireceive na suporta po sa pagbe-breastfeed ang mommy. Yan po ang kulang na kulang sa atin po sa ngayon. So, kaya po nagkakaroon tayo ng iba't ibang klaseng edukasyon sa ating mga barangay health workers, sa ating mga midwives tungkol po sa pagpapasuso, tungkol po sa pag-check kung tama po ba yung pagpapasuso, no? At ano po ba ang normal, gaano ba kadami ang normal na gatas ng isang nanay na bagong panganak lang, no? Very important po 'yun. Para po at least yung pong mga nakakakita ay makapagbigay ng kumpiyansa sa nanay, "Mami, normal 'yan." Hindi pa tayo dapat mag-alala diyan. Kasi po ang kadalasan po na naririnig ko unfortunately, pagkapanganak po ni mommy ay pinapabili na po ng
lata ng gatas, ang tatay habang hilo-hilo pa si mommy kasi po para sila, ay mukhang kulang ng gatas ang iyong asawa, bumili ka na. And it's dagdag gastos pa rin po sa mga tatay. So, ang hirap po nun, no? And it still happens until now. So, yun po sana yung education and support po ng pagbe-breastfeed right after giving birth para po pag-uwi, capacity is already built. Confidence is already built for the family po na magpapasuso sa kanilang anak. Kasi po, ano po bang importante sa isang baby less than 6 months old is the breastfeeding, no? Opo, kasi po nutrients, immunity, no po, bonding, emotional stability, lahat po 'yan ay naibibigay ng breastfeeding. No, hindi lamang po yung gatas, but also the act of it gives stability both to the mom and the baby. So, yun po sana. So, masuportahan po sana yon. Ano pa po, of course, kapag po hindi po natulungan kaagad, there are some babies na nagkakasakit, nagkakaroon ng malnutrition, yun po. No, meron po tayo, I know, sa DOH na meron na po tayong mga in-start a few years ago, as early as 2016, yung management of severe acute malnutrition. So, these are services that I know na ano na po siya, no? Laganap na po siya sa ating mga different LGUs, and it's very important po. Kasi kadalasan po, ang ating mga grassroots level, sila yung mga hindi nalalaman na ay malnourished na pala yung anak ko. Akala ko okay lang. So dito po lumalabas po yung mga assessment po ng ating mga barangay health workers, ang ating mga nutrition scholars, no po. And it is also their right po, no? Kasi po may mga iba po tayong mga kapamilya na hindi po nila alam na kailangan ko na palang ipatingin ang anak ko. Akala ko normal lang yung ganito. So, yun po. So, hopefully, yung bukod po sa management and also yung mga um, commodities po ay maging available din po sa ating mga ma'am, sa ating mga SAM, no? Yung ating mga moderately acute malnourished, tsaka severely acute malnourished. Pero po, doon po sa hindi malnourished, of course, syempre po, very important yung vaccination, services ng ating government po, and also yung kanilang well child or well baby check-ups kung meron po ang ating mga health centers. Very important po yan. They have the right to those. The deworming, vitamin A supplementation, ang dami ko na pong nababanggit, ano? Pero all of these are hopefully, kasi alam ko, it's existing. Tama po ba? It is already existing in our country. Yun nga lang po, strengthening na lang po. And paglaki, ganun po yung sa eating, like yung complementary feeding, ano po ba yung magaganda at mga nutritious foods na pwede nating ibigay. So, sana po hindi po tayo na iimpluwensyahan ng mga company, ng mga milk companies, no, masabi, ay, ganitong brand, magandang gatas yan, magandang, kasi sa totoo lamang po, hindi po yun. Hindi po yun kailangan ng ganitong brand, ganitong brand. Kahit pag lumaki pa si baby, maging child na, important po ang well-balanced diet. At alam na alam ng NNC po yan at lagi nyo po yung pinipreach, no? From the DOST-FNRI, yung ating food pyramid. Ayun po. Alam ko po yan dahil po tinuturo din po yan sa mga schools, and I'm so happy. I'm very happy po kasi dahil sarili kong anak, pinag-aaralan nila yung food pyramid. So, I'm so happy about that. Strengthening po, yon yung kailangan. And aside from that, lalo na po sa panahon ngayon, because it is pandemic, sabihin na natin nasa childhood, early childhood po,
up to adolescence, medyo po challenging po kasi dito yung socializing skills ng mga bata eh. Hindi ko po alam kung ano po ang pwedeng ibigay ng ating government, pero po sana meron pong psychological or emotional support po sa mga bata, no? Kahit online, no po? Kasi po marami po talagang naaapektuhan, especially those children na naka-module, tapos wala pong internet or wala pong gadget, no? Medyo ano po sila, actually hirap na hirap po sila. Dahil di po nila alam kung saan nila ilulugar yung sarili nila eh. How much more po kung yung mga batang iyon ay member ng isang big family, tapos sabay-sabay sila nagmo-module, tapos yung parents nagtatrabaho din. So it's very challenging. And this is something na very unique at this time. Na ano po kaya ang pwede nating gawin para protektahan ang ating mga kabataan from emotional problems or from even psychological problems, kasi yung mga depression earlier na po natin nakikita that is apparent po sa ating mga kabataan. Because of this, they are isolated. So, yun po. It's also a question for me kung ano yung pwede nating magawa to give them that service. Dahil as far as I'm concerned, mga malalaking government hospitals lang po yung may service na ganito, na yung mga psych services, no, adolescent services also, no po. So sana po is something na pwede nating maidala sa grassroots level. And then adolescent services, ayun, nandun na po tayo sa adolescent services po. So ayun po, halimbawa po yung adolescent natin, of course, their health is very important, but also they also need to be educated. No po, like yung sex education, ano pa po ang pwede nating education sa ating mga adolescent, sports, no, career development. These are things that they have a right to do. Kasi po they need to be given the options po kung anong gusto nilang maging paglaki nila at kung ano po yung gusto nilang maging career. So, ang dami pong pwedeng scope. Kasama pa rin po sa health yun eh. Kasi it's Opo. emotional, psychological, physical well-being, no? So, ayun po. So far, sana po hindi masyadong mahaba, but I think na-rundown ko po lahat. Yun po. Maraming salamat, Doc Joanne. Ako, marami po ako natutunan sa inyo, and I'm sure ating mga viewers ay ganun din, ano? Napaka-comprehensive po ng inyong paliwanag. So, sinimulan po natin dun sa inyo pong pagbibigay ng information about the importance of preparing the mother for pregnancy. Dapat bago pa lang siya nagbubuntis, na ihahanda niya na ang kanyang sarili. Importante yung reproductive health, ano po, yung family planning. And then yung during pregnancy, napakahalaga na mabigyan siya ng maternal care. So na-emphasize niyo po na kailangan makareceive siya ng prenatal services at kasama dapat ang family dun sa pag-aalaga dun sa isang ina. And then inihahanda ang ina sa panganganak, no, at saka sa pagpapasuso. Napakaganda po ng sinabi niyo na kailangan buntis pa lang ay nire-ready na ng isang nanay ang kanyang sarili para sa pagpapasuso ng kanyang sanggol. And then hanggang sa siya ay magsilang, na-emphasize nyo na importante na dapat ligtas ang kanyang panganganak, kailangan attended siya ng health personnel, no? At saka yung pong ma-practice ang unang yakap. So napakaganda po nung inyong mga na-share na information na kailangan talaga ang isang bata pinagpaplanuhan kung paano siya darating sa Tama mundo, po. no? Yun po. So ang ganda, no, na sa unang yakap nandun na po yung inisa-isa niyo na kung ano po yung mga essential newborn care na dapat na ma-receive ni baby, at importante po na emphasize niyo yung pagpapasuso, no? Yung maagap na initiation ng pagpapasuso, no? Ang alam ko po, within the first hour, no, after birth, kailangan masimula na. Tama po. Nabivisualize ko tuloy habang kayo nagkukwento yung sinasabi yung paggapang ng baby papunta dun sa areola ng nanay. Alam niya na yun ang source ng kanyang pagkain. And hanggang lumalaki ang baby, na-emphasize nyo rin na kailangan maibigay sa kanya
yung health services like immunization, kung meron siyang mga karamdaman, kailangan mabigyan ng appropriate management. Kung merong malnutrisyon, kailangan mabigyan din siya ng services hanggang sa kanyang paglaki at na-emphasize niyo rin po, kailangan alalayan natin ang mga bata sa tamang nutrisyon at siguraduhin na even yung kanyang mental health, lalo na ngayong pandemic, ay maproteksyonan, no? Maalagaan, make sure na they are healthy, hindi lang physically, pero kailangan mentally as well, no? So maganda po yung inyong mga nabanggit. Ang na-pick up ko po doon, kailangan po ang pamilya ay involved doon sa pangangalaga sa bata, magmula sa pagpaplano sa kanyang yung conception hanggang sa siya ay maisilang, hanggang sa pagpapalaki sa kanya. So importante po na maibigay sa kanya ang pagkalinga at siyempre katuwang na rin po yung ating mga different agencies katulad ng health na nagbibigay ng mga services, health services. At saka hanggang sa dumating po tayo dun sa adolescent health. Sabi niyo po kasi kanina ang bata ay mula 0 hanggang 18 years old. Dapat po siguro ang isa rin nating tutukan yung ating mga adolescents. Kasi sila Tama yung po. malaki yung pressure, lalo na po ngayon marami silang stress na kinakaharap because of the pandemic. And especially yung ating mga female adolescents, 'di ba, Doc Joanne? They need to be Tama po. protected as well kasi alam natin yung pong teenage pregnancy ay lumalaking issue na at problema sa ating bansa. So yung nabanggit niyo po na adolescent health ay napaka-importante. And marami po ako na-pick up, actually nagte-take down po ako ng notes habang kayo po ay nagkukuwento Salamat na. po. And sana po ang ating mga viewers ay gano'n din kasi it's like a journey, no, Doc? Tama It's a po. journey kung paano natin sisiguraduhin na mabibigyan ng magandang kinabukasan ang isang bata. Hindi pa man lang siya sinisilang, kailangan pinagpaplanuhan na siya ng kanyang mga magulang kung papaano siya isisilang sa mundo at palalakihin para maging productive na individual. Tama Ayan. po. Ayan. Maraming salamat, Doc Joan. Ang dami ko pong na-pick up sa inyo ng mga information. Comprehensive po, no? Mula dun sa pregnancy hanggang sa pagsilang, hanggang sa adolescence. Ayan po. So, punta na po tayo, Doc, sa isa pang question na I'm sure marami pong mga viewers natin ay gustong malaman na ano po ba yung mga developmental milestones na kailangan po ay ating tutukan kung ang ating pong mga anak ay nami-meet yung pong mga ine-expect na mga milestones at para masabi na sila ay lumalaking healthy at tama ang kanilang growth and development. Okay po. So actually po itong developmental milestones ay napakahabang aralin po 'yan 'no, kahit po sa aming mga doktor. Talaga pong, kinakailangan po naming isa-isahin. So siguro paano ko po ba siya magiging mas simple po sa inyo kasi meron po tayong, physical development, yung motor skills po 'no. Ibig sabihin po ng motor skills, ito po yung kaya nilang gawin ng buong katawan 'no. Meron pa po tayong fine motor skills, yung kaya ng mga daliri, no? Yon. Meron din po tayo ng cognitive, ibig sabihin yung sa utak, no? Yung kung paano makakapag-intindi, makaka-problem solve. Meron pa po tayo ng ano po, emotional developmental milestone. So iba-iba po 'yan. Pero siguro po subukan ko na lang po ano po per age na lang po and kung ano po yung Opo. mga dapat nating tutukan 'no katulad ng sinabi ninyo po. So ang baby po pagkapanganak, of course syempre alam natin na ang baby hindi naman malinaw kaagad ang mata niya. By zero months 'no, 0 to 3 months, medyo ang kaya lamang po niyang makita ay yung bilog ng utong ni mommy, yung bagong panganak po 'no, yung bilog ng utong ni mommy hanggang sa face po. Imagine niyo po ang isang tao na merong grado ang mata 'no, na mga around mga 30 to 50 yung grado ng mata. So medyo malabo pa po. Kaya po ang kaya lang nilang maaninag ay yung face nung laging malapit sa kanila. The breast and the mom's face usually po.
By the time po na 1 month old na po si baby, syempre kasama po nun yung unti-unting lumilinaw yung mata, nakaka-recognize na po sila ng face, no po? So, kaya na po nilang mag-smile, pero not necessarily na nakatingin sa mommy at daddy, just smiling. So, kaya nila po mag-ganon, kaya na po nilang yung gumaganon-ganon yung nguso nila, no? So, parang kahit papaano, meron na po silang ganon. Kapag po naririnig yung boses ng mommy at daddy, parang medyo tumitingin-tingin. Pero syempre, hindi pa nila malocalize kung kanino galing. Pero ganon po. So, yun, nakakarinig po sila. Mahaba-haba po ang tulog nila, mga around 14 to 17 hours per day. Pero hindi naman po natin kailangan mag-obsess doon na kailangan 14 to 17 hours per day tulog ni baby. As long as napapasuso ng maayos, nakakatulog naman sila. At ang yung 14 to 17, hindi po dire-diretso yun. Ano po yun? Patsi-patsi po yun kasi po, di ba, ang baby ay nagugutom every 1 hour and a half to 2 hours or sabihin natin ayaw po namin kasi na nako-confine tayo sa oras. So, mga 10 to 12 times a day kapag bagong panganak po. So, by the time na 2 months old na po, kaya niya na po mag-make ng sound. Kuku, yung in English, ku eh. Paano ba yung sa Tagalog? Gusto, kuku, gumaganon-ganon na sila, no? Tapos Parang mas humuhungin, no? parang opo, parang gano'n yung humuhuni ta's nag-i-smile na ano na 'no. Ang isang hindi malnourished na bata, they're relaxed. They're very relaxed to do that. And kapag po medyo tina-try niyo na po siyang parang bubuhatin, kaya niya na po yung ulo niya Mhm. na mag-stay. Siyempre kakailangan hawakan niyo pa rin po. Pero hindi na po siya yung parang 'pag binuhat niyo, gano'n yung ulo, yung biglang babagsak. So may konti na po siyang head control at saka trunk control. To the point po na kapag halimbawa po, trinay niyo po siyang padapain as early as 2 months, medyo nalilift niya kahit a few seconds yung ulo niya at saka yung kanyang back, no? No? Lalong-lalo na po 'pag 3 months old na. Mas kaya niya na pong mag-push. Medyo i-push po yung arm niya. So, ayun po. By 4 months old po, 4 to 5 months old, no? Kaya niya na pong umikot sa bed. No po, by 4 to 5 months old, iikot na po siya. Kaya po, ihanda niyo na po ang mga harang sa inyong mga bed. Kasi po ganyang edad, ako po ay nakaka-receive ng mga tawag ng mga nanay na nasabing napabayaan ng kanilang anak at nalaglag sa sahig. Kasi po ganyang edad po ay umiikot na po sila. No? So, by 6 months old po, since nag-i-start na po silang mag-prepare for eating na po ng solids, so, ang baby na ganyan, na handa na pong kumain ng solids ng 6 months old, ay kaya pong umupo na may supported po. Hindi pa po yung kayang umupo on his own. So, 6 months old po is, meron po siyang supported sitting, meron na pong siyang nasasabi kahit tata, tata, mama, ganyan. Yun lang, dada, 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 dada. Kaya sabi ng nanay, ano ba yan? Ako ang nagpasuso, ako ang nagpupuyat, ang una niya sinasabi, dada. Pero kasi yun yung una niyang kayang sabihin. So, dada, ganyan. Yung parang nilalaro lang nila yung bibig nila. Pero they already communicating. No? As early as 6 months, pwede na po siya, nag-hold na po siya ng objects, no? Ano niya, hawak-hawakan niya, ilalagay niya midline. Ito po yung from 3 months to 6 months po, inaano na po nila yung, kaya napapansin niyo laging nagsasak ng kamay. Yung mga ganito, no, 3 to 6 months, parang, ay, gutom pa yung yung anak ko kasi laging nakasupsop. Pero po actually, it's their, tawag dito, parang they are feeling na gusto nila yung sensation nung kanilang kamay na nasa bibig nila. It's not necessarily gutom. Ayun po. Okay po, so yun po, no, yung 6 months tapos na po natin. By 7th month, madali na lang, no, kaya niya nang mag-abot ng mga bagay, no. Tinatawag nga nila raking.
nangunguha na ng mga gamit, yan. Yung mga tuwalya nyo hinihila, yung mga gamit nyo hinihila, kasi kaya niya na yung abutin. By 8 months, nag-start na po silang umupo mag-isa. So, parang ako nga, iniisip ko yun, naaalala ko, 8 months, parang nakakita ako ng number 8, nakaupo na baby. So, by 8 months, nakaupo na silang mag-isa. By 9 months old, ito na po, no, medyo madami-dami na po silang kayang gawin. Kaya na po nilang gumapang, kaya na po nilang magsabi ng mama, dada, kaya na rin po nilang makaintindi ng no. Wag mong gawin yan, hindi, hindi. Maggaganyan na rin sila, hindi, hindi. Ayan. Nakakaintindi na rin po sila ng mga ibang sinasabi ng mga magulang nila. Yung mga iba po medyo advanced, nakakatayo na. Pero wag po kayong mag-alala kasi 9 months old, more on gapang pa lang po. Mag-i-start na rin po silang mag-show ng takot sa strangers. Actually, in my mas advanced nga yung mga Pinoy kasi by 7 months, na sila, meron na silang stranger anxiety. Pero mas kitang-kita po ito by 9-month-old. Pwede na rin po silang mag-eat bulaga. Ayan, yan. Pwede na rin po sila, may mga games na rin po sila, yung mga close, open, close, open. So, parang medyo highlight po yung 9 months old, no? Sa ating mga babies, no? Kasi ang daming, biglang magugulat kayo, ang daming yan ang biglang kayang gawin. By 12 months old po, ayan, mag-1-year-old na po si baby. So, kaya niya na po na tumayo at maglakad ng a few steps. No? Lalong-lalo na po kung i-encourage po natin silang maglakad. Yung hahawakan po, tapos bibitawan, no? Encourage po natin sila kasi minsan po, natatakot lang po sila. Kaya po, kailangan po natin silang i-encourage to do that. Aside from that, kaya niya na pong maghanap. Halimbawa, may nalaglag. Kaya niya na pong maghanap ng mga nalalaglag or yung mga nakatago. No? Kaya niya na po yun. So, kaya na po ng isip niya yan na, ay, may nalaglag. No, may object permanence na po sila. Kaya na rin po nilang mag-wave ng bye-bye. Ayan. Tapos nakakapagsalita na rin po sila, very few words. At yung words po na yan, syempre, depende po sa naituturo natin. Pero usually, ang words nila, halimbawa yung tubig, mamam, yung ganyan. Wala pa po talagang totoong words. Pero nakakatuwa kapag narinig nyo yung mama, papa, ganyan, no? So, ayan po, by 1-year-old, yun na po yung kaya nilang gawin. By 15 months old, nakakaintindi na po sila ng simple orders. Halimbawa, anak, pakikuha yung bola. Yan. Mga one-word command, pwede na. Actually, as early as 1-year-old, nag-uumpisa na yun eh. Yung mauutusan mo na sila. Mga one command, one word command, no? Ayan po. So, they can also drink from a cup, no? And they can also listen to stories na. Nakakaintindi na sila ng mga kwentuhan, mga stories, yung pag nagre-read kayo ng bedtime stories. By 18 months old, ito po, very important po ang 18 months old. Kasi katulad ng 9 months old, ito po, biglang ang dami na naman nilang kayang gawin. For example, kaya na po nilang mag-imitate ng words. So, ito na po yung talagang nakakapagsalita na po sila. No? Actually, as early as 18 months old, ang mga developmental pediatricians po natin, they expect at least 10 words na nanggagaling sa baby, no? Pero ito pong words na to, hindi na naman po automatic na, kailangan train, dog, cat, o kaya aso, pusa, hindi ganun po. Pero ganun po, words of substitution pa rin po. Kumbaga, merong object na yun lang yung tawag niya doon. No? Hindi po mama dada lahat, kahit libro mama dada. Kundi, yung libro, book, ganun. Ibig sabihin, meron siyang pagkakatawag na specific sa isang bagay o sa isang tao. At least 10 po na ganun, no? Sa 18 months old. Kaya niya na rin pong humawak kung bibigyan siya ng pagkakataon ng maliit na spoon and fork. Kaya niya na rin po yun. Kaya niya na rin pong mag-kiss.
Yan, kaya niya na rin po na magaya kung ano yung sinasabi ninyo. Kaya importante po na puro good words lang po, walang mga bad words na lalabas sa bibig ng mga magulang kasi at 18 months old, nagagaya na po nila ang mga sinasabi ng mga tao sa paligid. And lastly, by 2 years old, no, pwede na po silang umakyat, bumaba ng hagdan, pa isa-isang hakbang lang po, of course supported. Pwede na po silang hawak lang, humawak ng bola o kaya mag-kick ng ball, kaya na nila po rin gawin. Kaya na rin po nilang mag-stack ng blocks. Ang dami na nila nagagawa. And of course, pag sinabing 2 years old, they can follow two-step commands. So, di ba, yung 1 year old or 15 months old, one-step commands. Ang 2 years old, two steps command. For example, anak, pakikuha mo yung isang damit, ibigay mo sa akin. No? Kahit hindi mo ituro, pero kapag naintindihan niya yon, gagawin niya po yun. Yun ang kaya na po ng 2 years old. And of course, copying is the best ng mga bata. Mahilig silang manggaya. So, kung ano po yung ine-expose natin sa mga bata, gagayahin na po nila at 2 years old. So, yun po yung mga normal, ma'am, na development ng ating first 1,000 days. Yung mula infancy naman, mula pagkapanganak hanggang 2 years old. Very simple po. So, nasabi ko na po yung tungkol dun sa mga normal, no, na developmental milestones po ng mga bata until 2 years old po. Kasi yun po yung end ng ating first 1,000 days. Ngayon po, ang kailangan po ma-note po natin na ang bawat bata may individual po sila na speed o pace ng kanilang pag-achieve ng mga developmental milestones na yun. Pero hindi po siya totally dapat sobrang malilate of 2 months or 3 months, no? So, kapag ganun po, generally, parang may late sa anak ko na development. Pero isa-isahin po natin, kailan po yung mga red flags na kailangan ko na pong kumonsulta sa isang doktor kapag hindi po ito na-achieve. Magsimula po tayo sa 2 months old. So, siguro po, ipa-check up po natin ang baby na 2 months old kung siya po ay hindi alert. Kasi ang baby, di ba sabi ko po kanina, ang normal is tumitingin-tingin sa paligid, nag-i-smile, nagkuku, yun po no, nare-recognize na po nila yung voice ng kanilang parents, parang medyo lumilingon-lingon. Pero ang isang baby na parang laging tulog, laging antok, hindi ngumingiti, hindi umiiyak, hinang-hina, mukha po may problema po. Hindi lamang po sa development, but also baka dehydrated yung bata. Baka malnourished yung bata. Kasi ang isang bata na well-nourished, when they are feeding, they should be aware and interested to feed. Pero ang isang baby na hindi interesado to feed at hindi aware, at 2 months old, dapat po matingnan. No? By 4 months old, kapag po trinay nyo po siyang buhatin, yung kanyang pong ulo ay bumabagsak pa rin. So, wala pong head control, no? Or trunk control. Dapat po by 4 months old, established na po kahit papaano yung kanilang head control. Hindi na po yung gumigewang-gewang na ganon. Kaya niya na po i-hold yung kanyang ulo, lalo na pag binuhat. Di ba by 4 months, ang buhat na po ng baby, pag ganyan na. Yung halos patayo na po. So, dapat hindi na nagaganon-ganon yung ulo ni baby. Hindi na po parang kailangan laging hawak-hawak ni mami yung ulo niya. So, ano po possible noon? Maaari pong may motor problem. Ibig sabihin, may motor delay po. Nangyayari po yan sa mga nahirapan ipanganak, ilabas si baby, na maaari nagkaroon ng cerebral palsy or nagkaroon ng meningitis. So, it's something, it's something sa utak or sa motor skills ng bata, no? Pwede ring malnutrition kasi po baka po sobrang bigat ng ulo kaya hindi niya po makontrol, no? So kulang po sa muscle development kaya kulang po ng control. So by 4 months kapag nag-head lag pa po, ipa-check na po. By 6 months naman po kapag hindi po siya nagto-turn to sound. May na pinto na bag, gumanon, wala lang. Ganyan lang si baby, no? Kapag may jingle ka na ganyan, hindi siya lumilingon na ganon.
maaari pong may problema sa pandinig. So, kailangan po by 6 months kasi very ano po yan, specific po yan, by 6 months old kaya na po nilang ma-distinguish na may sound na malakas, may sound na mahina. So, very important po yun. No? So, or lalong-lalo na kapag walang joyful expressions, as in, ganyan lang siya. So, baka po may problem as early as that. By 9 months old po, ganun pa din po. Kung blank face lagi, walang facial expression, no? At hindi kayang umupo. Ilang buwan po yung kayang umupo with support? 6 months old. Yung kayang umupo ng walang support, 8 months old. So, by 9 months old, yung hindi pa rin po kayang umupo, kahit may support, ipacheck na po natin. Baka po may problem, may lack of tone, no, sa katawan, no? At the same time po, kung hindi po siya nagre-reciprocate. So, ano yun, receptive language po nila. Kasi dapat by 9 months old, by 9 months old, nakakaintindi na po sila. 'Di ba? Sabi ko, mga simple no. 'Di ba po? Yes. So, kapag hindi po nila yon naiintindihan, baka po may problem na. By 10 months old, dapat po, kung hindi pa po sila nakaka-respond sa kanilang sariling pangalan, no? Parang tinawag mo, di siya lumilingon, no? Halika dito, hindi lumilingon, may sarili pa ring ginagawa, may sarili pa ring mundo, no? Kailangan po niyang maipa-check, no? Yung hindi nagwe-wave, yung lalang katingin lang. So basically, parang social skills na nag-uumpisa na dito po na pag wala po siyang social skills, mukhang may problem po tayo, maganda po maipa-check po natin. So yan, very important po yan. From 12 months old to 16 months old, more on socializing skills po. Yung lack of pointing, yun po kasi 'di ba ganitong edad, nagtuturo na po sila kung anong gusto nila. So, ayan, yung receptive language, yung naiintindihan nila. So, through up to 15 months old, ganyan po. Yan lang po yung babantayan nila, no? At 18 months old po, kung wala po siyang as pretend play, bawa po binigyan niyo po ng doll, hindi niya po yayakapin, no? O ano po, no? So parang medyo ano na po kayo. Pero as early as 18 months old po kasi, pwede na po siyang ipa-check sa developmental pediatrician. So ano po yung kailangan, red flags po by 18 months old. 18 months old po kasi yung earliest na chine-check ng mga developmental pedia. So kung hindi po siya maka-pretend play, wala at all na spoken language kahit yung sinasabi kong substituted language. No? No po, kasi dapat po by this age nakakasampu na. Pero kung wala talaga pong lumalabas or kahit gestures, no? Okay? So, yun po, that's a red flag. Inability to walk, hindi po makalakad ng mag-isa. Napaka-late na po niyan by 18 months old. Hindi po mag-point, where are your eyes? Nasaan mata mo? Nasaan yung tenga mo? Yan. Pero hindi naman niya yan matututunan kung hindi tinuturo ng parents. So, kailangan po, nakita niyo yon pero kahit tinuro niyo na hindi pa rin niya po kaya. And does not follow simple commands, yung mga one-step commands. Kasi 12 months old, kaya na po yung one-step commands. So, yun po, by 24 months old or 2 years old, kapag hindi po siya nakakapagsalita ng 2 words na meaningful. Ang parang example, Mami, mamam, or Mami, tubig, Mami, gatas. Kasi 2 words yon pero parang isang sentence na yon, 'di ba po? So kapag hindi siya nakakapag-express ng ganun, no, parang hindi nyo pa rin siya naiintindihan, then there's a problem. So you can bring that child to for a screening man lang, no? Vocabulary po kasi niya dapat nasa 35 to 50 words na by 2 years old. Pero yun nga po, hindi pa rin po strict na ayan, laptop yan, cellphone, hindi po. Basta po may mga differentiated words po siya. And of course, lalong-lalo na po kung talagang kahit anong tawag ninyo,
hindi po siya sumasagot, 'no? So, ayun po. Kasi po yung mga "Dok, para po siyang nagfa-flap ng wings niya o yung nagti-tiptoe." Bukod po kasi sa gano'n, dapat po meron pa po silang kasi iniisip nila baka autistic yung anak ko, 'di ba? I think yun po yung gusto niyo po ding malaman. Pero po bukod po kasi doon, very minor ano lang po yun, eh. Ang mga autism po kasi siyempre ang una niyo po makikitaan is lack of socialization. Hindi po talaga sila nagso-socialize or kung meron man, very very minute, sobrang konti lang na parang parang masasabi mo na parang nagkataon lang na napansin niya ako, yung mga gano'n po. Kasi po ang ganitong edad dapat, alam niya na nandiyan yung mommy niya, yung daddy niya, alam niya kung sino sila. So iyon po, kapag po lahat po ng 'yon or kahit isa doon nakita niyo do'n sa mga edad na binanggit ko po, maganda po na ma-check ng pediatrician po muna at pediatrician din naman po mag-screen bago po mai-refer po sa developmental pedia. Yun po. Yun. Maraming salamat, Doc Joanne, ano. Ang na-pick up ko po dun sa inyong mga na-share, kailangan ang mga magulang ay tinitingnan kung yung bang paglaki ng kanilang anak ay na naaabot yung mga milestones na katulad ng Correct. sinabi niyo by this month, kailangan nagagawa niya na ito. Para po magkaroon po sila ng idea kung normal ba yung paglaki ng kanilang anak at kung may red flags katulad po ng nasabi niyo, ay agad na madala sa doktor, sa pediatrician at ang sabi niyo nga po, pediatrician ang siyang mag-a-assess kung kailangan pa rin po siyang further na i-diagnose ng developmental pediatrician. Opo. So, Doc Joanne, ang ibig sabihin ay early diagnosis. Ano po, kung Tama hindi po. kasi si nanay o si tatay ay hinahayaan lang at hindi sila observant kung paano po lumalaki ang kanilang anak, maaring ma-miss nila yung mga ganong red flags na sana ay agad nilang makita. So, Opo. importante po yan na ituturo sa magulang. Ano, Doc Joanne, yung pong mga developmental milestones at maganda nga po na na-emphasize nyo ano ang kayang gawin na no Yes ng po. mga sanggol according to their age. Ayan. So, Doc Joanne, ako po malapit sa puso ko yung mga sinabi nyo ng mga Opo. developmental milestones kasi I have a son who has autism Mhm. at sana nga lang po at noong unang ano pa, early years pa ay mataas na po ang awareness ng mga tao kasi dati ay hindi po yan napag-uusapan ng Tama po. kagaya natin 'no. Parang ang ating mga magulang at a loss, marami kasi Mm. nagsasabi, "Ay ano lang yan, delayed yan." Kasi kanya-kanya namang pacing ang development ng Opo, bata, eh. opo, Hanggang opo. sa lumilipas ang panahon, hindi natin agad nabibigyan ng proper diagnosis and management. So maraming salamat po, Doc Joanne. At sana ating mga magulang na nanonood sa ating episode, sana yung mga sinabi po ni Doc Joanne, kung kayo po ay mayroong sanggol o may anak na pasok doon sa edad na dinescribe po ni Doc Joanne, sana obserbahan niyo po ang inyong mga anak, no? Maglaan po tayo ng panahon ng atensyon sa ating mga anak. At sabi nga po ni Doc Joanne, yung pong mga ganyang edad nangongopya. They learn by imitating others. Kaya po dapat tayong mga adults, tayong mga magulang, magbibigay po ng magandang example. At importante rin yung pagbibigay ng tamang stimulation. Ano, Doc? Kasi sabi Tama niyo nga, po. kung hindi naman tinuturo ng magulang, walang matututunan ang bata. So, maganda po na talagang nurture ang kanilang paglaki. Ayan, maraming salamat po, Doc Joanne. So, ngayon naman po, ang ating pag-uusapan ay COVID-related. Ayan, so, Opo. ang ating pong pamahalaan, meron pong kasalukuyan na pagbabakuna no, ng mga bata no, para po sila maproteksyonan sa COVID-19 virus. So, Doc Joanne, ligtas po ba na mabakunahan ang mga bata? Yung pong mga minors.
So, yung maganda pong katanungan yan 'no, tungkol po sa safety ng ating COVID-19 vaccines. Alam po natin na ang rollout po natin ngayon ay nangyayari sa 12 to 17 years old 'no, at na hindi naman po yan uumpisahan ng wala naman po mga studies na in-undertake, na majority naman po ng mga adolescents na nakatanggap ng kanilang vaccine ay mga mild, side effects lang po ang kanilang mga naranasan. Although there are some nga po na kapag mRNA vaccines daw po ay merong nagkaroon ng ibang mga sakit katulad ng mga myocarditis. Wala pa pong lokal na nangyari na yan, no? Sa international, kaunti din po. Pero po, ang pinaka sinasabi po ng WHO tsaka ng CDC is the benefit outweighs the risks. Now po, ito pong 5 to 11 years old po, nag-umpisa na po ang ating US counterparts po, no? Dahil po napansin po nila na karamihan po ngayon na nagkaka-COVID ay mga 5 to 11 years old nga po, yung mga hindi pa po nababakunahan. Pero tayo po, wala pa po tayong directives. Magsasalita pa lang po ang Philippine Pediatric Society sa November 25 tungkol po sa ating mga younger children kung avail na po ba natin ang ating mga bakuna. But until then po, mag-iintay po tayo, pero for sure po kasi it is dosage, ano naman po dosage control. So iba po ang dosage ng sa bata sa mga nakakatanda. So antayin lang po natin sila doon. Ayan. So, sa lahat po ng ating viewers, sinabi po ni Doc Joanne, in-assure niya tayo na ang ating pong COVID-19 vaccination for children 12 to 17 years old ay ano naman po yan, hindi yan ipapatupad ng ating pamahalaan kung walang sapat na batayan, no, based sa ating mga experts. Kaya wag po kayong mag-alala, no, sumunod po tayo dun sa ating vaccination program ng ating pamahalaan para po sa mga 12 to 17 years old para sila po ay may proteksyon laban sa COVID-19. Ayan, salamat po, Doc. So, ito po ang panghuli naming katanungan para sa inyo, Doc Joanne. Sige po. So, sa lahat po ng mga magulang, no, lalo na ating mga nakikinig ngayon or nanonood, no, sa ating episode, yung pong mga nagbabalak mag-anak, tayo po ngayon ay nasa pandemya, no? Ano po ang inyong maipapayo sa kanila para po kahit tayo nasa gitna ng pandemya, masiguro nila na mapapangalagaan po nila ang magiging ang kalusugan po ng kanilang magiging anak. Opo. Ngayon pong panahon ng pandemya, medyo challenging po tayo, lalong-lalo na po sa mga may anak na, lalo na po kung nagkakasakit yung mga bata, no? So, very important lang po na alam natin na marami na po nag-i-exist na mga online consultation, lalo na po sa hindi pa po kayo sure na pwede ko na bang ilabas yung anak ko, may COVID pa rin. Kung mga simpleng mga sakit, ubo, sipon, lagnat, pwede po yang i-online consult sa ating mga pinagkakatiwalaang mga doktor, no? Pero po kapag halimbawa po may mga senyales po na hindi umiinom ang bata, suka ng suka, nagtatae, mukhang dehydrated, ayan po yung mga yan, hindi po yan pinapagwalang bahala, dinadala po yan sa pinakamalapit na ospital o emergency room. At dahil po pandemic po tayo, huwag po tayong magagalit sa ating mga doktor na magsabi na magpa-swab po kayo. Very important po yan para ma-sure natin. At least alam natin kung anong gagawin natin kung ito man ay COVID o hindi. Para po yan sa may existing po na mga anak, mga chikiting, no? Pero po sa ating mga nagpaplano na magka-baby, let's just take with a grain of salt the challenges that we have na pandemic nga po, nagiging family-centered po kasi ngayon ang ating priorities. So, kailangan po ma-build po yung capacity ninyo bilang magulang, hindi lamang po financially but also emotionally. You need to know the people that you can turn to kapag may problema po kayo, kapag po
gusto ninyo pong magkaanak or gusto ninyo pong mag-family planning, meron din po tayong mga local government units na pwede po nating lapitan para sa tulong because we understand na gusto nating magkaroon ng pamilya. Kaya maging handa lamang po tayo sa lahat ng bagay pero bukod po doon ihanda po natin ang family natin and at the same time kilalanin lamang po natin yung pwede nating mga lapitan kapag tayo ay nagkakaproblema. Very important po kasi ang karapatan ng mga bata, no? Ang ating mga isinisilang sa mundong ito, lalo na nitong panahon na ito. Yun lang po. Yan, maganda po yung nasabi niyo, no, Doc Joanne, na kailangan maging handa, no, lalo na tayo ay nasa pandemya. So, yung may mga anak na, kailangan masiguro na kung meron man sakit, kailangan mabigyan ng appropriate management, dalhin sa doktor, may teleconsultation. So, marami tayong paraan din, nag-a-adjust tayo ngayon, di ba, Doc? And then sa Opo. mga nagpaplano naman na mag-anak, importante din na handa, no? Handa, even yung family support, kailangan din po. At ang importante lang, masiguro natin, may pandemya man o wala, mapapangalagaan natin ang kalusugan ng mga bata kasi bahagi yan ng kanilang karapatan bilang bata. Ayan, Doc Tama po. Joanne, ang ganda-ganda po ng ating mga naging pag-uusap. Marami po kaming natutunan from you. Maraming salamat po sa lahat ng mga information na na-share po ninyo sa amin. Sa lahat po ng ating mga viewers dito sa episode na ito. And I'm sure mas ating pong mga magulang, no, lalo na yung may mga bata, pag bata pala, dapat isipin natin ang bata hanggang 18 years old, ano. Opo. May misconception tayo pag bata lang Correct. hanggang sa school age child na bata. Hindi nakakalimutan natin yung mga teenagers Kasama sila. kasama sila sa pagiging bata. Yun po. So, yung ating mga magulang, kung kayo po ay may mga anak, siguraduhin po na mas lalo niya silang bigyan ng atensyon, ng pangangalaga, ensure na mabigyan ng magandang kalusugan, ng tamang nutrisyon. Dahil sabi ko nga po, yan ay kaparte ng kanilang karapatan. So, Doc Joanne, maraming salamat po sa lahat ng mga information na naibahagi nyo sa amin ngayong hapong ito. God bless po and thank you very much po sa It's my inyo. pleasure po. Maraming salamat din po sa inyo, Miss Mila, at sa mga lahat ng nakikinig at nanonood. Napakaganda na naging talakayan natin ngayong hapon kasama si Doc Joanne. Nalaman din natin kung paano ba natin masisiguro na mabibigyan natin ang ating mga kabataan ng pagkakataon na lumaking malusog at masigla. Nag-enjoy ba kayo sa ating kwentuhan ngayong hapon? Gusto niyo po bang matuto kung paano natin mapapangalagaan ang ating mga kabataan in the new normal? Kung oo ang inyong sagot, ay bibitinin muna namin kayo dahil magbabalik po tayo bukas para sa part 2 ng ating kwentuhan. Tandaan mga kanutrisyon, tumutok sa ating 2-part episode ngayon at bukas para masagot ang question for the day na ating ipopost after this episode. Bisitahin ang Council for the Welfare of Children at National Nutrition Council NCR Facebook pages para sa mga iba pang impormasyon patungkol sa ating celebration ng National Children's Month. Dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating episode 3 ng Nutriserye, Usapang Nutrisyon at Iba Pa. Stay tuned to our page tomorrow, November 26, alas 3 ng hapon, para sa part 2 ng ating kwentuhan. Ating tandaan mga kanutrisyon, knowledge is power at ibang may alam. Mag-online at matuto. Hanggang sa muli, paalam and see you online. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang
lamang